Natapos sa punerarya sa Novaliches ang siyam na bangkay ng mga estudyanteng nasawi sa malagim na aksidente sa Tanay Rizal. Ang mga magulang naman, labis ang pag-aalala sa paghihintay sa iba pang estudyanteng kasama sa team building ng eskwelahan. Narito ang unang balita ni Mav Gonzalez. Live, Mav. Iba, naging emosyonal nga kagabi nang makauwi yung mga estudyante galing sa kanilang training sa Tanay Rizal. Samantala, yung ibang mga magulang ay bangkay na ang sinalubong na anak. Wala po bang official na advice sa inyo? Kasi automatic dapat alam nyo po yun. Kawawa kayo, kayong humaharap sa Alas 9 kagabi, inabutan namin ang mga magulang na galit sa labas ng Bestling College of the Philippines. Umaga pa raw nila hinihintay ang kanilang mga anak. Alas 9 pa po nangyari. Dapat nung nangyari na yan, dapat automatic may nag-rescue na. Pero bakit hanggang yun, wala pa yung anak namin? Umiiyak ni anak ko kanina pa eh. Ninenervyos rin ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa anak ko doon. Nasa bundok daw sila nung una. Ngayon binaba na. Kasi nung pinapanik sila, on the way na raw, susunduin na yung mga bata. Tapos antay sila na antay hanggang sa dumilim na, bumanaba sila dahil delikado eh. Ngayon, sabi nila, sinundo na. Kinausap namin anak namin, galala kami. Ngayon, wala pa. Sabi ng anak ko, wala pang, hindi pa daw sila sinusundo hanggang ngayon. Wala pa kahit isang bus. Napagbunto na ng galit ng mga magulang ang security guard. Kaso wala ring alam ang gwardya sa sitwasyon sa Tanay. Wala rin daw siyang contact sa department head na kasama ng mga estudyante. Bandang alas 9:30, nakausap ng isang magulang ang anak niya. May 2 bus na raw na dumating para sunduin ang mga bata sa Tanay. Ang problema, 9 na bus ang umalis kahapon ng umaga kaya hindi sila kasya. Sabi ni Mrs., nak, sumabay ka namin, dumating na 2 bus. Mama, kung sino daw yung nakasakay doon kanina, yun lang daw ang sasakay. Wala pa yung bus kung sinakyan, number 4 siya. Yung dumating hindi naman number 4 daw. Hindi daw siya, ayaw daw siya pasakayin doon. Hindi na pwede mamili. Bakit mamimili pa kung sino yung nakita nila estudyante, sakay nila? Kalaunan, pinapasok na rin ng paaralan ang mga magulang at kinausap ng isang admin faculty. paano nangyari yung problema? Ano ang proper disposition ninyo doon sa mga nagtuloy? Dapat tinerminate nyo ng maaga para ang biyahe dito ng mga bata araw. Kasi mas stress ngayon. Dahil gabi, yung daanan nga po ang problema, di ba? Humingi po ako ng tawad sa mga pagkukulang at kakulangan po namin. Yung convoy po nila nandun na rin. For security reasons po, nandun din po sila. Yung mga bata po sinisecure din po. And nandito rin po kami, yung behalf ng ibang admin at pati mga officers po namin ng HICE ng college. Opo. Mag-aalauna ng madaling araw o may 16 na oras mula nang mangyari ang aksidente, nagsimula ng magdatingan ang mga estudyante. Emosyonal ang ilang magulang nang mayakap ang mga anak nila. Ang ilang estudyante, tulala pa at bakas ang pagod sa muka. Si Nanay Rosario, nahimasmasan na nang makita ang anak na si Minay. Nawala yung kaba ko. Kasi kanina talaga ninenervyos ako. Hindi ko alam, para kung nabablack-out ako eh. Ngayon nakita ko yung anak ko, nakalma yung kalooban ko. At least buhay ang anak ko na palagay ako sa kalooban niya. Ayun po, umiiwas sa kasi siyempre trauma siya na naiisip niya yung nangyayari. Kaya hindi ko muna papasukin, pagpapahingahin ko muna siya. Ayon sa paaralan, talagang hinold ang mga estudyante sa campsite habang inaasikaso ang mga naaksidente. Nilinaw din nilang voluntary ang pagsama sa training at hindi sa pilitan. Basta't po nandoon po sa loob ng camp, sila po yung safe. So habang po kami inaayos namin yung accident po dun sa taas, ang ginagawa po ng mga bata para maging busy, nagkaroon po sila ng extra team building. We have a letter to the parent. Kung gusto nila sumama or not, it's up to them. So walang naging forced na nangyari. Pinag-aaralan pa ng paaralan kung idedemanda nila ang bus company. Harana Tours daw kasi ang kausap nila at hindi ang Panda Coach Tours na naaksidente kahapon. Maganda ang service ng Harana, so wala kami problema sa kanila. We do not know kung ano yung naging arrangement ng Panda and the Harana. Pasado alas 2 naman ng madaling araw, dumating na ang 9 na bangkay sa Mahar Funeral Home sa Novaliches. Wala nang maiyak ang ilang magulang nang makita ang kanilang mga anak. Sasagutin naman ng paaralan ang mga gasto sa ospital at funeraria.
ho, sir, nalaman yung nangyari po sa anak ninyo? Nung umaga, saktong pagbukas ng TV ng misis ko, napanood niya sa TV na may na-aksidenteng bus na patungo ng Tanay. Doon pala nagpanik siya, nag-text sa akin, tumawag. Anong bus yung sinakyan ng anak natin? Sabi ko, nung hinatid ko yung anak natin, Harana Tours yung bus. Hindi Panda. Kasi hindi yan ako, wala akong nakitang ganyang bus doon. Bakit dart yan eh? Tapos nung hindi na nga siya mapakali, pumunta siya rito sa school. Doon niya na-confirm na bus number 8 yung nakasakay yung anak ko. Hanggang tumawag siya sa akin. Sabi ko, okay pa yung bata. Huwag kang masyadong mano. Kasi ninenervous din ako. On time duty rin ako sa trabaho ko. Hanggang sa tumawag, sabi ko, sige, uwi ako. Ang uwi ko, na nga, nagkita kami sa bahay, tumawag yung school na na-aksidente ng anak ko. May pagdating ko dyan, tinatanong ko kung anong kalagayan ng anak ko. Wala raw silang, hindi niya raw matrace si Jerry kung nasaan. Walang pangalan sa ospital. Kaya pumili kami ng miss ko na sumama. Kasi kanina pang 10-11 yung misis ko, nandyan, din naman lang nasikaso. Wala sila man lang masabi. Dapat umaga pa lang, 8 nangyari. Dapat inaksyon na agad nila. Wala eh. Anong oras kami naabot dito? Nakaalis, 5. Buhay pa pala yung anak ko, naiipit. Dapat noong time na nakatakbo kami doon, nakarescue kami. Nakita ko yung anak ko. Hindi yung ganun patay na. Paglilinaw lang ho, ang sabi ho kasi ng school ay hindi naman daw sa pilitan yung pagsali dun sa training na pinuntahan nila. Marami nagsasabi ring magulang, anak ko rin nagsabi. Pag hindi sumamatay, ibabagsak ako, hindi ako makakagraduate. Bakit sa pilitan ba yan? Bawal yan. Natalo kami mag-ama at ang misis ko na huwag pasamahin. Kasi kinakabahan nga ako sa mga ganyan eh, takot din ako. Yun sinabi ng anak ko, gusto niya talaga makapagtapos, makapag-aral eh. Di wala na akong nagawa. Pinayagan ko yung bata. Hindi ko alam na magkakaganyan. Sir, ngayon na lang po, kasi kaninang madaling araw ko po kayo nakita nandito sa funeral homes. Ano na lang po yung hinihintay nyo? Bakit po hindi pa ninyo makuha yung labi ni Jerry? Ayusin pa yung yung baro niya, pakukuha ko pa sa bahay. Yung polo na lang gagamitin niya. Para maayos na mayuwi na. Pagod na rin ako, gagabi pa. Sir, nakikiramay po kami sa pamilya ninyo. Ivan, samantala naman, 5 pa yung hinihintay ng mga bangkay natin dito sa Mahar Funeral Homes. Yung isa kasi dun sa mga nasawi ay inilibing na kaagad alinsunod sa paniniwala ng mga Muslim. Samantala, ngayong araw naman po ay may pasok pa rin sa Besling College of the Philippines sa gitna nga nitong trahedya na nangyari kahapon. Ivan? Una-una, Mav, pakiparating ang ating pakikiramay sa lahat ng mga namatayan dyan sa trahedyang yan. Pero ang tanong ko, Mav, ganun din sa tanong na ibang magulang eh. Bakit natagalan yung pagbabalik doon sa mga estudyante? Ibig sabihin ba, hindi agad nakapagdesisyon yung eskwelahan o yung kung sino man ng mga nagsusupervise sa mga bata na hindi na ituloy itong team building kahit may nangyari aksidente? Kagabi iba nung nakausap natin itong Vice President nga ng paaralan, ang sabi niya sa atin ay hinold daw muna talaga nila yung mga estudyante doon sa campsite dahil habang inaasikaso nila yung mga naaksidente, syempre kalat-kalat pa yung mga school admin pati na rin yung mga teacher, ay minabuti nila na dito na lang muna sa campsite dahil una, naroon na yung mga estudyante, pangalawa, safe sila doon dahil nasa isang secluded area sila at yung isa pa nga Ivan, kasi kailangan din ng mga bus na susundo doon sa mga bata dahil kung ano raw yung sinakyan nila papunta, yun din yung sasakyan nila pauwi. Nilinaw din natin doon sa Vice President ng paaralan kung ano nga yung nangyari, bakit nga natagalan. Ang sabi rin niya ay talagang yun lang, inisip lang daw nila yung safety ng mga bata at syempre kailangan sabay-sabay umalis. Hindi pwede na merong maiwanan na bata doon. Kaya nag-convoy sila pagbalik dito sa Quezon City at yun nga raw yung dahilan kung bakit nagtagal, Ivan. Mav, nabanggit din ni Ginoong Bernardino kanina na nung ihatid yung kanyang anak, ang nakita niya mga bus ay yung Harana Tours, Ano nangyari? Nagkaroon ba ng pagpapalit ng bus along the way at bakit Panda yan, yung naaksidente?
Ivan, ang paliwanag sa atin ng paaralan ay Harana Tours kasi talaga yung kanilang kausap. In fact, 10 years na raw nila itong ginagawa at laging yung Harana Tours ang kinukuha nila na transport service provider. Nagkataon nga lang daw na kahapon ng umaga, pagdating ng mga bus dito ay merong isa na Panda Coach Tour bus na dumating. Ngayon, hindi rin alam nung paaralan kung ano yung naging arrangement sa pagitan nitong Harana Tours, pati na rin ng Panda, kung nagkulang ba ng bus itong Harana, kaya naisip nila na kailangan nilang kumuha galing dito sa Panda Coach Tours. Doon sa 10 taon na kinukuha daw nila itong Harana ay wala naman daw problema. At ngayon nga lang nangyari na kumuha sila ng isang bus galing dito sa Panda Coach Tours, which is the discretion of Harana. Hindi raw ito discretion noong paaralan. At ito nga yung nag-iisang bus na naaksidente, yung Panda. Sa ngayon daw ay pinag-aaralan pa ng paaralan kung maghahabla sila, kung magsasampa sila ng kaso laban dito sa Harana Tours at dito sa Panda Coach Tours. Kahapon kasi medyo aligaga pa yung mga tao, talagang inasikaso muna nila yung mga estudyante, pati na rin especially yung mga nasawi, pati yung mga sugatan. Kaya hindi pa nila naasikaso yung pakikipag-usap nga dito sa bus companies kung ano yung nangyari, bakit nagkaroon ng isang extra bus na hindi nga nanggaling doon sa talagang kinuha nilang kumpanya. Evan? Yun nga ma'am, mukhang nag-subcontract itong Harana, kumuha ng isang Panda at nataon yung nakuha nilang kaisa-isang Panda bus, walang preno. O Evan, yun ngayon nangyari sa kasamaang palad. Kaya ngayong araw din, after na makausap na rin nila yung MDRMO, yung pulisya, matapos daw mag-consult sa kanilang legal team dito sa Besting College of the Philippines, ay aalamin nga raw nila kung sila ba ay magsasampa ng kaso laban dito sa Harana. At syempre gusto rin daw naman nila kuhain yung side nitong Harana Tours dahil for the past 10 years, maayos naman daw itong kausap. Gusto rin nilang malaman kung ano nga yung nangyari, kung ba't nagkaroon ng additional bus na hindi nanggaling mismo dito sa kumpanya. Aalamin daw nila kung ano yung arrangement nitong Harana Tours, pati na rin ng Panda Coach Tours dahil hindi ito alam nung paaralan kung ano nga yung pag-uusap nitong dalawang kumpanyang ito. Evan? Ma'am Gonzales, maraming salamat.